So, yun. So, first, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, magandang umaga, magandang gabi, mapiyang gabi. First of all, I will I make a video recording discussion regarding on our last topic. Kasi nga, sa Monday, late na akong in-inform na yung fieldwork namin sa Old Kabakan pati sa Carmen ay probably whole day. So baka hindi ako makahabol ng oras para sa ating online class. So kaya for sure na madidiscuss natin ang last topic, gumawa na lang ako ng recorded discussion. So this discussion is our last topic under the module 1, yung introduction on clinical social work. Nag-start tayo sa perspective in terms of global, local, then history, global, and in the Philippine setting. Then, inalam din natin kung ano yung mga types ng clinical social workers, ano yung kanilang function, ano yung kanilang roles. So, the last topic that we will discuss is itong roles of social work direct practitioners. So, this is based on the clinical social work, a broad and varied professional field. So, kapag sinabi nating direct practice in clinical social work, para madali lang natin maintindihan, ito ay tumutukoy sa face-to-face interaction between the client and the practitioners. So, Um, kung mahahalata ninyo yung mga PPTs na ginagamit ko ay may hina-highlight ako ng mga iilang key points in order for us to 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 understand in the easiest way kung ano yung tinutukoy. Like for example, pag sinabi nating direct practice, ang key point lang yan is the face-to-face. Kung ang isang worker at ang kanyang client ay nagkaroon ng face-to-face interaction para mag-assess or para magbigay ng intervention, yun ay tinatawag po nating direct practice. So, ang worker na nagkakaroon ng face-to-face interaction sa kanyang client ay tinatawag naman po nating direct practitioner. So, ano po yung ginagawa dito? Since nga tinutukoy natin si clinical social work ay masyado pong malaki yung kanyang sakop, masyado pong marami yung kanyang um, types of social workers. Um, gumagamit din tayo ng multiple na roles or pagdating sa clinical setting. So, ito po yung pag-aaralan natin. Itong si direct practice, ang pinaka-aim po natin dito is again, yung ma-improve yung psychosocial functioning at well-being at saka yung mental health ng ating pong client. That's why po, kailangan po in clinical setting ang direct practice or direct practitioner. Ina-avoid po natin na gumamit po tayo ng indirect practice kasi papaano po tayo magkakaroon ng observation sa gestures, sa eye contact ng ating client kung hindi natin nakikita yung ating kinakausap na client. And again, in clinical setting, ang tinutumbok natin dito is yung mental health ng client. So, hindi natin maa-assess physically, okay ba siya? Kung ano yung kanyang behavior, kung ano yung mga patterns of behavior, kung hindi po natin nakikita or wala po tayong face-to-face interaction. So, dito, we have different roles of direct practitioner. Number one is assessors. Si assessors, kapag kayo po ay assessors, in direct practice, pag sinabi nating assessors, si assessors po ay gumagamit ng sistematikong
ang pagkuha and pag-analyze ng information. Ano po yung information na kinukuha po natin sa client natin? It's all about the psychological, emotional, social, cultural environment na puwedeng, makatulong sa atin para mas maintindihan natin kung saan galing yung problem niya, kung ano yung problema sa kanya at as well as kung ano yung strength. Again, in social work practice, vina-value natin yung sustainability ng ating intervention at, mas sustained yung intervention kapag ang ini-enhance po natin ay yung ating strength ng client. Like for example, nung dati ang client natin marunong magluto, magaling siya magluto, meron silang resto, pero nung na-bankrupt, nakapag-stop siyang magluto, na-close yung resto nila kaya naging naghabal-habal driver para ma-sustain yung kaniyang needs. So, kapag in-assess natin yun na gano'n yung sitwasyon ng client, puwedeng ang strength ng ating client po ay yung magaling siya sa cooking. So, ano yung puwede nating gawin? Puwede nating i-enhance lalo yung, um, pagiging magaling ng ating client sa cooking, ipasok sa TESDA para lang sa gano'n mas magkaroon ng, skills in terms of cooking, mas maging ma-enhance yung kanyang ability and strength na puwede niyang magamit para ma-sustain yung kanyang, needs. So in that way, yun yung mga paraan na masasabi nating, sustainable na intervention kapag ang in-enhance natin ay yung strength ng ating client at hindi basta-basta binibigyan ng material na bagay. So next one, kapag ikaw po ay assessors, ano po yung mga function na kadalasang ginagawa ni assessors? Um, Letter A, yung nagka-conduct tayo dito ng biopsychosocial and ecological assessment. So dito, ikaw na social worker, ang gina-gather mo na information ay yung overall functioning ng ating client. So, in terms of the emotional, papaano nakakaapekto yung kanyang emosyon, kanyang kapaligiran, kanyang kultura, or kanyang, environment sa kanyang problema. Kasi marahil in our may problema sa yung kultura niya naaapektuhan yung kanyang, pang-araw-araw na pamumuhay. That's why nagkakaroon sila ng different needs. So, identify strength, risk, needs, and resources. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Hindi lang po ina-identify kung ano yung problema. Kasi kadalasan po yung sagot sa problema ng ating client ay matatagpuan mismo kay client. At kapag natagpuan 'to kay client, mas magiging sustainable yung ating pong intervention. Bakit po? Kasi kapag siya mismo ang solusyon, kapag siya mismo ang solusyon, mas magiging, empowered yung client na kapag na-encounter niya again yung kanyang problema, kaya na niyang solusyonan. Kasi na-realize niya na problema ko 'to, nasa akin din ang solusyon. C, understand the problem using PI in environment framework. Yan po yung lagi nating sinasabi na kapag po tayo ay social worker, ang ginagamit po natin ay PI approach. Ano po si PI? Dito, hindi lang po natin ina-assess ang client natin bilang isang tao or base sa kanyang sinabing problema. Ina-assess din natin na baka yung environment niya ang may mali, kaya siya nagkakaroon ng problema. Yun yung mga example natin last week. So within that, analysis, nagkakaroon tayo ng hint na yung solusyon ay puwedeng tumbukin si client mismo at puwede ding tumbukin yung kanyang environment. So sa 'pag ikaw ay assessor,
siyempre nag-a-assess ka. So, anong ginagamit mo sa assessment? Hindi lang gumagamit po tayo ng iba't ibang tool. Andiyan po si interview. Si interview po ay hindi lang po basta-basta nagbabato tayo ng mga tanong para makuha yung mga information na kailangan natin kunin. Sinasabayan po yan ng observation. In clinical practice, dahil nga sa clinical, mas focus tayo on the mental health situation or behavioral pattern ng ating client. Hindi lang po tayo nakikinig sa sagot, kundi sinasamahan din po or sinasabayan rin po natin ng ating observation. So, during interview or pagsagot ng ating client, wala ka bang napapansin sa kanyang mga mata, sa kanyang kilos? Kasi especially yung mga trauma na incident, yung mga trauma po na incident, hindi po yan natin basta-basta naririnig o hindi basta-basta nasasabi ng ating client. So, pwede po natin yan ma-observe sa kanyang kilos, sa kanyang mata, sa kanyang gesture. And that way, nabibigyan tayo ng hint na there is something wrong with our client. Kaya mas nilalaliman natin yung ating mga interview and questions hanggang sa ma-open up niya kung ano yung nakakapagpagaba na ano yan, nakakaabala sa kanya. So, we have also standardized tool. Si standardized tool, yan yung mga ginagamit natin ng mga questionnaires, mga guide questions, mga surveys, mga checklist na standardized based po sa needs or problem ng ating client. We have ongoing assessment. Sa ongoing assessment class, when we do assessment, yung assessment na sinasabi natin, hindi po siya natatapos within 1 day or isang upuan lang. Ang assessment po ay continuous yan, nagbabago along the way of plan of implementation. Like for example, dati sa practicum namin, ang isang client ko na senior citizen, ang during assessment, parang preliminary assessment ko, ang pinaka ino-open niya talaga sa akin na problema niya ay mental health condition. Masakit ang tuhod, masakit ang likod, nahihirapan huminga. Kaya ang ginawa kong intervention ay a general check-up. So nung nag-general check-up kami, kasama ko na siya sa CRMC. Do'n niya ino-open sa akin na parang may tampo siya sa kanyang mga anak kasi since nagkapamilyar yung kanyang mga anak, umalis na sa kanyang puder at siya ang naiwan sa bahay, wala siyang kasama. So, in that way, nabibigyan kayo na nababago naman yung assessment. Imbes ang unang assessment mo ay ang problema ng client mo ay medical health condition, nadadagdagan ng family relationship. So, nung time na yun, after mag-undergo kami ng general checkup, doon ko na sinagawa yung family counseling. So doon, ni-restore yung relationship ng family and open up doon sa member of the family na may problema in terms of relationship na nagkakaroon ng tampuhan between the family members. So that's why ang assessment natin ay ongoing. Anytime pwede siyang ma-adjust, anytime pwede siyang mabago based sa kung papaano mag-open or kung ano yung mga needs na kailangan nating i-address kay client. Next one, number two, web therapist and counselor. Kapag kayo po ay isang direct practitioner in clinical context, pwede ka pong maging therapist and counselor. Ano po naman si therapist and counselor? Kapag kayo po ay counselor therapist, ang binibigay nyo po dito ay psychosocial and therapeutic intervention. Ang aim natin dito ay matulungan si client na maka-identify kung ano yung coping mechanism niya sa mga emotional distresses, mental health challenges, and mga trauma. So, kapag clinical ka, ano po yung mga psychosocial and therapeutic intervention? Yan po yung mga ginagamit natin kapag tayo ay nagka-counseling. For example, ano yan?
family, individual and group counseling. Kapag counseling ang ginagamit natin, ang mas hina-highlight po natin dito ay therapeutic support. Sinusuportahan po natin si client doon sa mga desisyon niya, pero binibigyan po natin ng different choices. So, kapag ang client natin, ang problema niya ay emotional distresses, mahirap po silang ipa-open up agad. So that's why kailangan muna magkaroon ng therapeutic support para malaman natin kung ano talaga yung problema sa kanyang mental health. So, ina-applyan din po natin ng evidence-based approaches. Ano po yung evidence-based approaches? Gaya nung last discussion natin, kapag sinabi nating evidence-based approaches, ito yung mga proven and tested na scientifically nakakatulong sa atin para matreat ang problema ng ating client. For example, yung talking therapy na ginagamit ni Freud or di kaya pwede natin gamitin yung psychoanalytic ni Freud, yung id, ego or superego or ano yung mga um, during oral stage, ano yung hindi niya na-accomplishment that time na naa-adapt niya sa paglaki. So, ganon, yung mga evidence-based approaches na sa tingin natin pwedeng makatulong sa atin para i-identify yung mga methods na pwede natin gamitin kay client. So we have support emotional expression and insight. Dito, since ang pinaka problema ni client ay kanyang mental health, well-being, and also the relationship, um, binibigyan po natin ng support ang ating client. So, ano yung ginagawa doon? Ginaguide natin si client na maintindihan yung kanyang emosyon at yung kanyang experiences. Like for example, may mga client tayo na kadalasan kasi ang mga taong nakaka-experience ng mga emotional difficulties ay hindi nila alam na problema na pala yun. Ang akala nila normal lang. Like for example, yung madalang na pagpupuyat. So, in scientifically or in medical aspect, kapag ang tao 1 month ng straight na walang ano yan, nagpupuyat na, hindi makatulog ng maaga, kahit wala namang ginagawa, automatically may problema na yon sa kanyang mental health. So, yun yung pinapa-realize natin kay client. Kapag nag-open up si client ng ganun, pwede natin sabihin na pwede nating i-refer sa isang psychiatrist or the doctors or mga professional na pwedeng maka-assist sa kanila. Sabihin natin na, sir, hindi na po yan siya normal. Kasi ganito po yung normal na tulog ng tao. Dapat 8 hours a day yung minimum tulog ng tao. Kapag ganun po, baka may insomnia na po kayo or may kwan na po kayo, kailangan po yan i-address agad. So, kailangan matulungan natin si client na maintindihan kung ano yung kanyang emosyon at kung ano yung mga experiences niya na nakakakos sa kanya ng kanyang trauma. So, facilitate behavior change and coping. Again, since counseling, ang atake natin sa counselor and therapist, ang pinaka um, main ang pinakaisa sa main function ay yung pag-facilitate natin ng mga behavior and coping. Kumbaga, yung mga behavior pattern na mali, dapat i-address yun at maitama at mabago. At matulungan din si client kung ano yung healthy coping strategies kapag nakakaranas siya ng mga stress. Like for example, kapag sir nakakaranas ka ng Um, ano yan, anxiety, ganito po ang gawin ninyo. Kapag nakakaranas po kayo ng depresyon, huwag po kayong magkulong. Tawagan niyo po ako para po magkaroon kayo ng maraming ng kausap, malalabasan ng problema. Ganun po yung mga behavior and coping na ginagawa kapag tayo po ay counselor. We have number 3, case manager. Pagdating sa case manager, ang pinaka-key point diyan ay yung coordinate services.
kapag ang client natin ay kailangan ng iba't ibang needs. Since tayo ng mga social worker, hindi naman lahat available sa agency natin. Like for example, kapag may sakit siya, so hindi na yan siya pwedeng ibigay ng social work kasi hindi po tayo mga doktor. So ang kailangan po dyan ay yung coordination with other services. Makikipag-coordinate po tayo sa mga doktor para po ma-assist ang ating client na ma-avail yung kanilang medical health condition kung may problema man sila sa um, may problema man sila sa health, since hindi nga tayo doktor, pwede nating i-link sila doon. So, si case manager, dito, parang kasama ka kay client na nagfa-facilitate ng mga needs na hindi mo kayang ibigay. Yun po si case manager. So, kadalasan, ang function ni case manager, number one, is mag-develop ng treatment plan and ano yung mga services na kailangan niya. For example, sa treatment plan na yan, merong goal, merong kung ano yung services na kailangan at kailan siya gagawin. Sa plan of intervention, for example, ang pinaka-goal natin is after 1 month, the client um, improve his mental health condition. Yun yung pinaka-goal natin. So, ano yung timeline and services? Like for example, February, ano ba ngayon? February 16. Haba? February 16. Yun yung timeline. Tapos, ang services mo, ano yung gagawin sa February 16? Like for example, mag-undergo ng general checkup, saan? Sa CRMC, ganun. Ganun yung treatment plan and services plan na gagawin ni case manager kasama si client also. Pinaka-importante sa case manager, again, sa pagpaplano po, hindi po pwedeng si social work lang ang magplano kung ano yung mga services sa saan pupunta. Kasama po si client dyan. At least po aware siya kung ano yung plano para i-avail yung mga services na kailangan niya at mag-a-agree po siya na meron pong participation ng malaki dito po sa kanyang to address his or her problem. We have coordinate services gaya po ng sinabi ko kanina. We are social worker. Hindi po lahat kayang ibigay ni social worker. Pagdating sa different services na hindi natin kayang ibigay, kailangan po nating makipag-coordinate sa mga agencies na pwede pong makabigay ng mga services na kailangan ng ating mga client. For example, kapag ang ating client, ang problema niya ay isa sa intervention natin ay education. Gusto niya mag-aral. So, hindi naman pwede na si social work ang magturo or mag-aral sa ano yan, magturo sa kanya. So, i-refer po natin siya sa DepEd or i-refer po natin siya sa CHED or MHTE para po dun sa education na intervention po natin sa kanya. We have monitoring progress. Dito sa monitoring progress, kapag case manager ka, you are also monitoring the resources and intervention na binigay mo kay client. Kung effective ba yung services or kung hindi. Kasi kung hindi, pwede nating baguhin at pwede nating i-adjust. We have advocate for resources. Dito, ina-assist mo si client para ma-access yung kanyang needs in terms of services and support. Ano po yung advocate for resources? Ikaw po yung parang nangunguna doon sa mga services na kakailanganin ni client. Next one, we have advocate. Okay, number 4. Sa advocate na sinasabi po natin, ang pinaka-keyword dyan ay you are representing the client rights and the interest. So commonly, kapag ang advocate yung role natin as a social worker, ang kadalasan na client natin ay not individual or not even the group, but also community. Kapag sa CO, community organizing po tayo, at kapag ang client po natin is a whole community, ang gagamitin po natin dyan is either advocate or activist. So, magkaiba po yung dalawa. Pero ang advocate po, ang pinaka
punto ni advocate ay you're representing the client's rights and interest. Kumbaga, ikaw po yung nangunguna doon sa rights and doon sa gustong mangyari ng inyo pong client. Kasi po kadalasan ang client natin dito ay mga biktima ng mga discrimination, problema yung system sa environment, yung mga batas, nakaka-experience po sila ng unequal access to the services na nasa gobyerno. That's why kailangan maging advocate ka. You're representing your client. So, ang example niyan, for example, merong group of community of IP people na ang kukunin ng government yung kanilang lupa kasi walang titulo. So, paano yung role mo doon na advocate? So, ngayon, ikaw na social worker, doon ka mag-advocate sa rights ng IP. Meaning, doon ka papanig kay IP. Anong gagawin ni advocate? Ikaw ngayon ang magre-represent sa kanilang rights at sa kanilang interes. Ngayon, sasabihin mo sa government since hindi nga sila ano yan, since hindi nga nila alam kung ano yung karapatan nila at kung ano yung dapat nilang gawin, ikaw ngayon na social worker ang magre-represent sa kanila. Ngayon, sasabihin mo dun sa government na or mga politician na hindi nyo po pwedeng kunin ang kanilang lupa kahit wala pong titulo. Kasi this is under their custody. Kasi nga po, kahit wala pong titulo, ito po ay kanilang ancestor land. Ito po ay parang ang may-ari pa nito kaninu-ninuan nila. So, kahit wala pong titulo, pero andyan po ang kanilang karapatan as the IP community. Yun po ang advocate. You're representing the rights and the interests of the people or marginalized people na walang kakayahan na ipaglaban ang kanilang karapatan dahil nga hindi nila alam at nakakaranas ng discrimination. So in that way, nagiging advocate ka, pumapanig ka doon sa mga IP at nire-represent yung kanilang rights. So, ano po yung mga function nito? Ikaw po ay nagde-develop din ng treatment and plans. Meron po tayong plan, ano yung goal nyo, ano yung timeline, kailan gagawin yung mga services na pwede nilang ma-avail or gusto nilang ma-avail. Coordinate services, since tayo mga social worker, ay hindi natin naman pwedeng mabigay lahat. Nakikipag-coordinate po tayo sa mga agencies na pwedeng makatulong po sa atin na matulungan yung ating mga client. We have monitoring progress, gaya na kanina. Tinitignan din natin yung progress ng um, client natin after ibigay ang intervention, ano yung improvement, ano yung hindi nag-improve, success ba or failure, ano yung need natin i-adjust, ano yung need natin ulitin sa mga intervention, and advocate for resources. Again, ikaw yung nangunguna doon sa mga resources na kailangan nila. Next one, we have number 5, educator. Sa educator, ang pinaka-key point dyan ay psycho-education ang binibigay. Meaning, you're not only educating the people or you're not only giving information, but you are main goal is to give psycho-education. Meaning psycho, nagbibigay ka ng edukasyon about sa kanilang psychological well-being. Dito, tinutulungan mo si client again na maintindihan kung ano yung sitwasyon niya, ma-develop yung skills niya, at matulungan mo kung papaano magdesisyon ng tama. So, we have function. Kapag educator ka, under clinical context ng social work, number 1 na function mo ay turuan ng coping and communication skills ang client mo. Ano yung tinuturo mo? Tinuturuan mo sila ano yung mga strategies para ma-manage yung kanilang stresses or yung relationship na merong problema sa kanila. So dito, pinapaintindi mo kay client na hindi lang po communication yung verbal na paraan. We have also another types of communication na yung gestures po natin, yung eye contact po natin,
it's part of education at yan po yung kailangan natin malaman. Kasi po hindi porket maayos po tayo magsalita ay okay po tayo. Paminsan, ang stresses, especially on mental health aspect, nakikita po yan sa ating mga gestures. So, ganun po, magbigay ng mga communication and coping skills. Number two is, nagpo-provide din tayo ng mental health information. Dito kasama po tayo sa educational awareness about mental health. That's why po kapag mental health celebration, andyan po si social worker na nagbibigay ng mga informations about mental health status, about coping strategies, about how we address and how to recognize mental health aspect. Yan po yung mga binibigay natin. It's all about mental health information. We have also support informed decision. Gina-guide natin si client na magkaroon ng magandang knowledge on choices or pagpipili. Again, on our level as a social work professionals, hindi po tayo ang nagdedesisyon sa kung anong dapat piliin ng ating client. Ang ginagawa po ni social worker ay nagbibigay ng mga option, naglalatag ng dahilan doon sa mga option at naglalatag po ng consequences doon sa mga choices na pwedeng piliin po ni client. Papaano yun, sir? For example, ang case natin, isang babae na may tatlong anak na mga bata. Tapos, ang case niya, binubugbog siya ng kanyang asawa. Nagsumbong ngayon ang nanay sa atin na hindi niya na daw kaya yung pang-aabuso. Ano ang dapat niyang gawin? As a social worker, papaano natin ah, bigyan siya ng choices? Bigyan natin. May dalawa po tayong dapat gawin, ma'am. Ipapakulong ninyo or hindi po ipapakulong. Ngayon, kung ipapakulong niyo po yung inyo pong asawa, ang mangyayari magkakaroon ng hustisya. Pero ang consequences po, yung custody ng bata at yung um, papaano buhayin yung mga bata ay nasa inyo pong kamay. Pero kapag ang pinili po ninyo ay hindi po ipakulong ang asawa ninyo dahil hindi niyo po kayang buhayin ng mga anak ninyo, ito po yung magiging consequences. Pwedeng paulit-ulit niyo pong maranasan yung pang-aabuso kasi hindi niyo po pinakulong ang inyo pong asawa. So, yun, ganun magbigay ng choices na merong consequences at merong disadvantage and advantages. We have letter D, empowered through knowledge. Again, in our social work profession, education ang pinakamainam na magandang intervention sa ating mga client. Bakit? Kasabi nga ng ating mga bayani, ang kaalaman ang hindi mananakaw ni numan. Meaning, kapag ang client natin ay educated, alam niya kung anong gagawin niya, enhance or develop yung kanyang knowledge, magiging empowered siya. At kapag po ang client natin ay empowered, sa susunod na mai-encounter niya kung anong kanyang yung problema, kaya na niyang solusyonan ng siya lang dahil alam niya kung ano yung kung ano yung dapat niyang gawin. That's why education is the most important thing na intervention na pwede nating ibigay sa ating mga client. Next one, we have six. The broker or resource linker. Linker ba? Okay. Pag sinabi nating broker and resource linker, para siyang, hindi pala. Pag sinabi nating broker or resource linker, ang role ni social worker dito ay ikaw yung parang tulay ng client at nung services na kailangan niya para i-address kung ano yung problema. Ano po yung pinagkaiba, sir, nung broker sa case manager? Ang case manager, kapag ikaw po ay case manager, ikaw po ay kasama ni client sa pag ah, pag-avail ng mga services. Ang broker ay hindi. Ikaw lang po yung tulay ni client. Kumbaga, iba ito ang tulay. Tapos, ito si client,
ito si services. Ito si services. So, ang problema, papaano ma-access ni client itong services? Wala silang access. Ngayon, ikaw yung magiging tulay. Yan ang broker. Ganon. So, maaring i-refer mo si client doon sa services and the services na ang bahala kay client. Ganun po yung broker. So, ano po yung ginagawa dito sa broker? Una, ina-identify natin yung community services. Appropriate, appropriate resources are located. Kadalasan, yung problema sa community, ang sagot ay nasa community mismo. So, as a broker, ano yung gagawin mo? I-identify mo kung papaano makita ni client yung solusyon doon sa kanyang problema. Example natin, um, a dam site. So, ang problema sa dam site, basura, mabaho, ano yan, unsanitized area, prone sa sakit. So ngayon, ano yung appropriate resources are allocated? Papaano natin malink yung mga services na kailangan nila? So, doon sa term na yung solusyon ay nasa kanila mismo, hanapin natin yon. For example, since ayaw since ayaw nilang umalis doon sa community ng basurahan, wala tayong magagawa kasi doon ang kabuhayan, ang pwede nating gawin ay mag-isip ng kung papaano pa maging resources yung basura. Example, gagawa tayo ng mga recycling materials, yung iipunin nila yung mga plastic at ipapasok sa machine at magiging papel or magiging panibagong produkto. So, ganon. Kumbaga, ililink natin si client na ma-realize na yung resources na kailangan nila ay makikita rin doon sa community. So, in that way, nagiging bridge po tayo doon sa problem and then doon sa solution. So, nagmi-meet po sila dahil po sa atin. So, facilitate referrals, kagaya nga ng sinasabi ko kanina. Since tayo yung nagiging tulay, pwede tayo ang isa sa role natin ay mag-refer ng ating client. So, for example, the client, ang need niya ay training. So since ang agency natin ng mga social worker ay wala namang training. So papaano niya maa-avail ang training? Pwede nating tawagan si TESDA. Sir, may available po ba kayong slot sa cookery or cook baking? Kasi may client po kami na need po ng assistant ng ganito. Kapag sinabi ng TESDA, yes sir, papuntahin niyo po siya sa amin. Ganito, ganito kami na po bahala. Then, in that way, nare-refer natin si client kung ano yung needs niya doon sa agency na right and applicable na pwedeng tumulong doon kay client. So, hindi na po tayo sasama sa kanya. Kaya na po natin na yung agency na contact natin ang bahala doon kay client. Ganon. Reduce access barriers. Since nga nagiging tulay tayo, parang nagiging daan tayo ni client at nung problema at nung solusyon, nare-reduce natin yung barriers ng ating client at nung services. For example, since sa community na to ay mahirap lumabas or kaya mahirap bumiyahe, so hindi nila naa-avail yung mga resources na kailangan nila, MSSD. So pwedeng ang mangyari, um, tatawagan mo si MSSD, sila mismong pupunta doon, like for example sa OP, since malayo nga sa regional office, sila mismo pupunta sa OP at magbibigay ng tulong. And that way, na less mo yung cost and logistic na pwedeng ah, ano yan, akay-akay ni client. For example, imbis na magpamasahe pa sila pababa sa OP to BARM region, so ngayon kapag si MSSD ang pumunta sa kanila, hindi na sila nakakapamasahe. 'Di ba? So yun yung nare-reduce po natin. We have strengthening support network dahil nga nagiging bridge tayo, yung connection ng client at nung mga services ay nagiging strengthen. Kumbaga nagiging strengthen yung resources and yung client po natin. Next one, number 7. Number 7 is mediator. Ano naman po yung mediator, sir?
Si mediator ay parang advocate. Ang kaibahan nila kay advocate, 'pag sinabi nating advocate, may pinapanigan ka. And mostly, ang pinapanigan mo ay yung mga marginalized sector na nakakaranas ng discrimination, unequal, treatment, ano pa, yung may problema sa system or yung sa batas. Sa mediator, wala kang pinapanigan, nasa gitna ka lang. Kumbaga si best friend mo, tapos yung jowa niya, nag-away. So, paano ka magiging mediator doon? Napap Nasa gitna ka, parang napapagitna ka. So, as a mediator, anong gagawin mo? Ang Nagfa-facilitate tayo ng communication and mutual understanding para ma-resolve kung ano yung interpersonal conflict or issues. For example, yung si best friend mo pati yung jowa niya nag-away. So, hindi sila nag-uusap. So, since para maging okay sila, nagiging mediator ka. So, paano maging mediator sa dalawa? Pinapakinggan mo yung both side ng comment nila, ano problema, ano pala yung naging problema, ano naman yung interpretation nung dalawa. So, wala kang pinapanigan. Again, mediator ka na sa gitna. Ano yan, pinapakinggan mo yung kanilang ano yan, kung papaano sila nasaktan. So ngayon, since pinapakinggan mo yung problema nila bawat isa, ikaw rin yung nagiging daan para solusyonan yung kanilang problema. Yun po, ikaw rin po yung nagfa-facilitate, ano po yung solusyon na dapat nilang gawing dalawa para magbati. So, kapag mediator ka, ang isa sa inyo pong function ay mediate conflict. Pag sinabi po nating mediate conflict, si social worker ay tinutulungan mong i-resolve yung mga issues between the two parties. Like for example, the issues of West Philippine Sea. So, Pilipinas versus China. So, paano ka magiging mediator doon? Magiging, ano yan, puma papagitna ka dun sa away nung dalawang bansa. So ngayon, papakinggan mo ano yung rights ng Pilipinas, bakit sa kanila yung West Philippine Sea. Ano naman yung rights ng China, bakit sa kanila yung West Philippine Sea. After mong pakinggan, papaano yung i-resolve yung conflict. Ngayon, after mong pakinggan yung kanilang mga panig, ang next na gagawin ninyo ay mag-create ng resolution. Papaano mag-create ng resolution, sir? Hindi puwede na ikaw na mediator ang gagawa ng solusyon. Hihingi ka kung ano yung solusyon ni Philippines, hihingi ka kung ano naman yung dapat gawin or solusyon para kay China. So, in that way, magkakaroon sila ng intindihan or negotiation na, "Okey, para ma-resolve itong issue, ganito ang gawin natin na resolution." So, gano'n po ang mediator. Wala kang pinapanigan pero tinitimbang mo kung ano yung dapat nilang gawin para magkaroon ng mutual understanding. We have support problem solving. Since ikaw ay pumapagitna, sinusuportahan mo rin sila kung papaano nila solusyonan yung problema nila. Kasi again, hindi pwede na yung isang panig lang yung gagawa ng solusyon at hindi napapakinggan yung isa kasi magagalit talaga, hindi mare-resolve. So mare-resolve yan kapag yung solusyon ay galing mismo doon sa dalawang grupo or sa dalawang panig na nag-aaway. So, reduce misunderstanding. Kaya yung Pilipinas, hindi resolve yung West Philippine Sea kasi sabi ng Pilipinas, based sa arbitrary, sa amin ang West Philippine Sea. Pero sa China, amin ang West Philippine Sea. So, kumbaga, they both have their own solution. And yung solusyon na yun ay hindi solusyon doon sa solusyon ng isa. Kasi problema yung na nagagawa. So, yun yung nangyayari. So, reduce misunderstanding since nga nagiging communication ka ng mga hindi pagkakaintindihan na problema, nare-reduce mo yung hindi pagkakaintindihan. So, promote constructive interaction. Pag sinabi natin constructive interaction, nagiging healthy yung relationship nila at nagiging mas malago. Kasi nga, nagpro-provide ka ng mutual understanding through communication. Next one, we have crisis intervener.
Si crisis intervener class ay ang binibigay natin po na intervention ay crisis intervention. So ano po ginagawa sir sa crisis intervention or crisis intervener? Si crisis intervener ay lumalabas every time po na may mga emergencies na situation. Meaning po na yung mga emergency situation, yung mga pangyayaring hindi po ninyo expected na mangyari. Like for example, biglang lumindol ng malakas. So, kailangan ng immediate response. That's why ang binibigay po natin kapag tayo po ay crisis intervener are yung immediate needs. Kumbaga, kung ano yung pinakakailangan during that after the emergency. At tandaan po natin, kapag crisis ang issue, ang intervention po natin should be not long term but a short term support doon sa mga biktima or nasalanta nung emergency situation. So yun po yung pinaka-keyword, yung immediate and short support. And during emergency or acute distress, yung biglang pangyayari. So kapag crisis intervener ka, ang function mo ay assess risk and safety. Dahil nga biglaan yung pangyayari, like for example, nagkaroon ng malakas na lindol, 8.2, natamaan ng ganito. So ngayon, lahat ng mga tao doon, kailangan immediate response. Kailangan immediate yung paglikas or pag-rescue sa kanila. Ang next na gagawin mo doon ay yung risk and safety ng mga biktima or survivors. Doon, a-assess mo kung ano yung mga immediate threat. Like for example, may possible na may mga aftershocks pa na pwedeng matumba yung kanilang bahay, na mag-create or threaten sa kanilang safety. Kailangan may rescue agad sila. You need to provide emotional stabilization. Again, magpo-provide ka ng mga short-term intervention para ma-reduce yung stress. Like for example, yung mga bata na trauma nga, so kalimitan na nangyayari diyan, umiiyak yung mga bata, nagsisigaw kasi dahil nga dun sa nangyari na malakas na lindol. So ano yung mga short term na pwede po nating ibigay dun sa mga bata? Puwedeng, bigyan po natin sila ng laruan para po ano yan, ma-entertain yung kanilang utak at hindi maka-focus doon sa biglaang pangyayari na stress. Example, pwede tayo mag-facilitate ng palaro para sa mga bata at least ma-shift yung kanilang focus doon sa nangyaring disaster. Tapos we have mobilized emergency services. Since nga ang pangyayari ay emergency and crisis siya, we need to be part of a different emergency services. So, kailangan nating makipag-collab sa different services during emergencies. Like for example, bigyan ng mga client ng first aid. Hindi naman pwede na ikaw magbigay ng first aid na social worker kasi wala kang alam sa sugat. So, pwede tayong tumulong dun sa mga doctor, sa mga nurses, kung ano yung kailangan nila para i-address yung mga uh, needs ng ating pong client. Next one, restore basic functioning. Again, short-term recovery is supported. So, ang tanong sir, ano po yung paano po magiging ah, paano po mare-restore yung basic functioning ng client mo mula sa pagka-stress or depressed dahil sa nangyari, tapos ang gagamitin mo pa ay short-term intervention. Like for example, dito na part, more on ang ginagawa po natin bukod sa pinapalaro sila, ini-entertain po sila para hindi nila gano'n, maisip yung casualties ng mga pangyayari. For example, yung lindol, nawalan sila ng bahay. Ngayon, ang gagawin po natin na short term, pero i-ensure po natin na ma-restore yung basic functioning ay talking therapy. For example,
ito-talking therapy po natin sila, yung ating mga client kung papaano nila po i-accept na yung pangyayaring po yun ay aksidente at hindi po wala pong may gusto. So, magfo-focus na lang po tayo kung papaano po tayo makabangon. So, in that way, mare-restore yung kanilang basic functioning, pero ang binigay mo na intervention ay short term lang para doon sa kanilang recovery. Next, number 9. Ano naman po si number 9? We have collaborator, interdisciplinary team member. Ano po ang pinagkaiba nila sa case manager or the case sa broker or sa iba pa? So, pinagkaiba nila sa collaborator or interdisciplinary team member, ikaw na social work ay part ng multidisciplinary team. For example, alam po natin sa DRRM, sa batas na DRRM, isa po sa mga dapat kasama na mag-undergo ng emergency response ay DSWD. Sino po yung andyan sa DRRM? Nakasama natin ang mga agency, DSWD, DOH, ano pa, yung ano nga yun? DOH, PNP, DILG, and other multidisciplinary professions. So dito, we are part of the whole team. Hindi po tayo dito nagre-represent ng isang opisina, kundi tayo po ay buo na isang team para po mag-response doon sa mga event na hindi po kaya ng single agencies. So, dito, balikan natin, ang pino-provide po natin dito ay yung ikaw po na tayo po na social worker, ano po yung contribution natin dito? Ang contribution po ng social worker dito ay masukat or malaman kung ano yung psychosocial needs ng ating client at ma-integrate ito sa intervention na ibibigay ng different teams or different professional na kasama po natin. So next one, 'pag ikaw po ay multidisciplinary team, number one na gagawin mo ay yung mga usual na ginagawa natin ng mga social worker. We have share assessment insight. Since nga tayo yung nag-a-assess sa ating client in terms of psychosocial perspective, um, puwede nating ibigay or i-share yung assessment natin doon sa other professional. Like for example, psychiatrist kasama natin. So ngayon, since sa psychiatrist, kailangan niya ng um, assessment or ibang assessment para ma-assess ng mabuti si client, puwede po nating i-share yung ating assessment na ginawa. Para po ma-enlighten si psychiatrist na, okay, ito yung, ah, assessment ni social work. So, ito yung dapat na i-take ng ating clients. So, yun po, since team nga tayo na nagtatrabaho, nagre-response sa ating mga client, we shared assessment sa mga ka-team natin, lalong-lalo na kung makakatulong yon na i-address yung problem ng community or ng ating client. Lab coordinate care plans. Dito, dapat yung plano ninyo ay hindi iba-iba or hindi each. For example, DSWD may sariling plano. May sariling plano si DOH, may sariling plano si DILG. Hindi kayo magmi-meet. So dito, dapat i-integrate ninyo lahat ng mga services na pwedeng ibigay ng inyo pong opisina as a one concrete plan. For example, step 1, ang una munang mag-i-intervene ay DILG. I-assess niya munang casualties and PNP, ire-rescue ang mga tao. Next step, ang next na mag-i-intervene ay DSWD. I-assess yung ilang pamilyang apektado, kung ano yung kailangan. Next one, DOH sa kanilang first aid, or yung mga sugat, yung mga gano'n, yung gano'n na plano, yung may sinusunod kahit iba-iba kayo ng
expertise. We have advocate holistic care. Since nga tayo ay isang grupo ng iba't ibang professional na may iba't ibang services na binibigay, ang focus natin dito po ay yung client-centered approaches. Naka-focus po tayo kung papaano po i-address or tulungan yung ating mga client. Yun lang po yun. Hindi po makipagkompetensya na, uy, mas marami na access to DOH, dapat mas marami ma-access si DSWD. Ganun, hindi po ganun. Client po nakatutok. Hindi po ganun. So, we have mental ethical boundaries. Kahit po na tayo po ay isang team na binubuo ng different professionals, andyan pa rin po yung ethical boundaries. Gagaya po ng sinasabi ko kanina, ay nung last time sa RA 11036, yun yung Mental Health Care Act of the Philippines, na kahit na mention doon na kasama sa medical team si social worker and si psychiatrist, pero nakalagay doon kung ano yung trabaho ni social work at ano yung trabaho ni psychiatrist. Kasi again, kung wala tayong ethical boundaries, magkakaroon po ng problema yung different professionals. For example, sino ang gagawa ng ganito? Eh, di ba si social work kaya nang gawin yan? So, kailangan merong ethical boundaries. Ano yung trabaho ko, yun yung tatrabahuin ko. Ano yung trabaho mo, yun yung tatrabahuin mo. Yun po yung mga ethical boundaries. In professional level, we have 10 evaluator. Si evaluator, ang trabaho mo dito, ang pinaka-keyword dyan, ay yung i-assess mo kung ano yung effectivity ng mga intervention na binigay mo kay client. It's either effective ba yun na kailangan i-continue, ibigay, or kailangan natin i-adjust kasi hindi siya nakatulong or nakatulong siya pero kailangan pa rin natin siyang i-adjust. May mga kulang pa rin. Again, evaluator so as to assess the effectivity or effectiveness of intervention and adjust the practice kung kinakailangan. Next one, kapag evaluator ka, ang ginagawa mo ay isa sa function nito ay monitor progress. Again, minomonitor mo yung improvement ng client after niyang maka-avail ng services or after ma-avail yung intervention. For example, kung yung client mo, ang problema niya ay livelihood assistance, walang pang-capital para sa sari-sari store. Ngayon, binigyan ng agency or binigyan ng opisina ninyo ng 15,000 para sa capital assistant. Ang tanong, ano yung ginawa niya doon sa 15,000? Meron bang improvement sa kabuhayan nung client? Yun yung hinahanap, mino-monitor mo yung progress. Evaluate outcomes. Una, um, dito, um, ano yan? Tinitignan mo kung ano yung outcomes after mong ibigay yung intervention. Effective ba na 15K ang ibigay sa capital assistant or kailangan natin siyang taasan ng 25K? Kasi since mahal na ang mga bilihin ngayon, yun yung yun yung tinitignan natin na outcomes. Kung effective, okay, stay tayo sa 15,000. Kung hindi effective, okay, kailangan natin siyang i-adjust. So, yun yung mga ganun na aspeto na kailangan natin i-evaluate. We have also to refine practice using feedback. Sa evaluation, meron tayong ginagamit na evaluation form. Chine-check lang, 'di ba, yung mga kung yung sinasabi ba ng client ay andun, chine-check, yung mga survey, ganyan, ganyan. Pero also gumagamit din tayo ng feedback. Feedback galing kay client. For example, tatanungin po natin yung binigyan natin ng capital assistance na pangsari-sari. Ano po yung naging improvement or progress ninyo after 3 months na pagbigay sa inyo ng livelihood assistance or cash assistance. So, during interview or feedbacking, nag-feedback si client na, "Sir, yung dating dalawa ko pong anak na hindi nag-aaral dahil nagpapayong-payong driver, ngayon po ay nakabalik na sa school. Kasi po kaya na po siya ng sari-sari store po namin. Tapos ako po na nanay na dating tambay lang, ngayon po nabibili ko na kung ano yung gusto ko, gusto ng pamilya ko, gusto ng mga anak ko."
So hindi na po kami nahihirapan. So yun yung feedback ng inyo pong intervention after niyo pong ibigay yung livelihood assistance. Ganun po yung feedbacking. So ensure accountability and quality. Dito, 'pag sinabi nating standards of ethical and professional care are upheld, kung ano man yung resulta ng evaluation, it's either failure or successful, kailangan niyo pong isulat at kailangan niyo pong ilagay. Meron po tayong accountability. Kapag ikaw po ay evaluator, magbabase ka po sa kung ano yung output, ano yung progress, at ano yung feedback ng inyo pong client. At hindi po minamagic. Ito po yung problema na isa sa atin sa Pilipinas. Sinasabi sa paper na itong program na 'to ay dapat i-continue kasi libo-libong pamilyang Pilipino ang naging maunlad ang buhay. Pero kapag bumaba ka sa ground, yung program na yon ay hindi nakakatulong. Walang impact, walang effect doon sa mga beneficiaries. Kasi nga, yung mga evaluator, imbis na ilagay nila kung ano yung totoong resulta, ang ginagawa po ay fini-filter. Imbis na failed, ang sinasabi successful para ma-continue yung program. Again, ang evaluation po, kapag ikaw yung evaluator, titignan mo kung ito pong programa na 'to or project na 'to ay dapat po bang ituloy dahil nakakatulong or dapat po siyang alisin at palitan dahil hindi po siya effective. Yun po yung accountability and quality. Accountability ka sa kahit anumang quality ng inyo pong evaluation na ginagawa. So next, so that's all. Yun lang po yung ating discussion. Hanggang 10 yung ating roles of clinical social work in direct practice. So again, ang quiz po natin ay magsa-start sa unang discussion ko sa module 1, yung introduction, yung global perspective, local perspective, as well as the history of clinical social work, types of social work, types of clinical social work and roles. Then ito pong last, roles of social work in direct practitioners. So again, ang quiz po natin, imbes na 100 points, ang ginawa ko po ay 50 points na lang. So, prepared 5 pesos para po sa inyong print. Because for printing materials, questionnaires, and then your answer sheet. Then, again, ano pa ba? Ang dapat. Basta gano'n kapag, ano 'yan, kapag kapag, ang coverage ng quiz natin ay yun po, yung mga nabanggit ko, yung basta yung module 1. Then next one, ang magiging quiz po natin, tandaan niyo po yung mga dates, yung mga importanteng tao na binanggit during discussion, then yung mga key points or keyword na sinasabi ko. Kasi yan po, ang quiz po natin ay pure multiple choices. Mahirap siya kapag hindi kayo nag-study pero self-understanding yung ginawa ko pong quiz kaya malabong may ma-zero. So again, Wednesday, ano bang gagawin Wednesday? Quiz after noon, discussion ng konti. Then, yun po. So, kita-kits po on Wednesday. Don't forget to comment present to the comment section para po sa inyo pong attendance. So, good night and have a nice day po.